Mapagpalang umaga sa lahat-lahat mga kamusang. Marahil rin sa atin ay nakarinig ng mga bilin ng mga antingero o manggagamot rin sa atin na ganitong mga sinasabi. Katulad na rin sa viewers natin na nagtatanong, "Bro, good morning. May tanong lang po ako, sana po mapansin. Totoo po ba na kapag tinawid mo ng dagat ang dala mong anting-anting, mawawalan ito ng bisa?" Sa akin mga kamusang ay daming nagchat hindi po totoo yan mga kamusang. O di kaya konti lang ang kaalaman ng manggagamot na yan o tawag nito antingero. Kumbaga madali pala masumpa o malusaw yung gamit mo. Mahina pala ang kumasa o kumarga ng protection mo, bro. Kumbaga ang level ng manggagamot mo o antingero mo ay nasa grade 1 or kinder. Ngayon, kung sagupa siya pala ng ng mga mangkukulam na batikan o mambabarang, maaaring madidisgrasya yung manggagamot pala yun. Dahil konti lang yung kaalaman niya. At ang yung mga gamit na ganyan pala ay madali lang pala yan isumpa. Kahit tapunan ka lang pala ng bigas, malulusaw na, mawawala yung bisa mo. Sample ko na lang po sa inyong mga kamusang. Ako ay hindi po yan naniniwala talaga sa ganyan na sinasabi. Marami na rin akong na ginamot na ganyan na ang sabi ng manggagamot nila, bawal itawid sa dagat. Yon yung pinakuha ko, pinatapon ko, pinalibing ko na lang. Mahina pala yun. Yun, isample ko na lang mga kamusang. Ito halimbawa, ito yung pasyente, no? Ito, pasyente. Ito, manggagamot. Ito yung pasyente sa kabilang isla. Ito yung manggagamot sa kabilang isla. Halimbawa po natin. Ang pasyente na ito ay 3 weeks na hindi gumagaling-galing yung sakit niya. May resulta ng doktor pero pabalik-balik yung sakit niya. Ngayon ay magdedesisyon na magpapagamot sa manggagamot. Tatawid sa dagat, sasakay ng bangka. Pagdating sa manggagamot na yun, gagamutin ng manggagamot. So, gumaling yung pasyente. Tatapalan po ng proteksyon ng mutya, medalyon, habak o tawag nito, o langisan, garapa. Ngayon, sasabihan ka ng manggagamot mo na bawal itawid sa dagat yung gamit mo kasi malulusaw, maalat yung dagat. So, hindi ka makakatawid niyan kasi oras na magtawid ka pala sa dagat ay malulusaw o mapawalang bisa yung gamit mo. Ngayon, napag-isip-isipan mo ay may anak ka pala na iwan na maliit. Sinong mag-aalaga noon? Mapipilitan ka talagang umuwi. Sa pag-uwi mo, lusaw na. Ngayon, makakaramdam yung mangkukulam na yan. Makakaramdam ng presensya na open body ka. Pwede ka matirahin. Re-revuelta yung mangkukulam, titirahin ka ng sobra. Yun po ay madidisgrasya ka. Kung magkukumbati spiritual yung tawag nito, yung manggagamot, hindi siya 100 totally full swing dahil may protection po siya. Ikaw may protection ka, nalusaw na. Yan yung sabi ng manggagamot mo. Di useless, madidisgrasya ka lang. Pero kung ang manggagamot na yun, yan yung kakayahan niya, yung kaalaman niya, kinder pa lang yun, yung batikan na mangkukulam o mababarang, college na, pag magkumbati spiritual pala, maaaring mamamatay yung manggagamot. Marami pong mga manggagamot sa ngayon ay namamatay sa kumbati spiritual dahil sa kakulangan
sa mga kaalaman tungkol sa lihim ng karunungan. Hindi po basta-basta manggagamot lang na magbibigkas lang tayo ng mga orasyon. Kailangan po ay protektado po tayo, no? Pero sa ganyan na mga katanungan na yan, yung sinasabi ng mga antingero o manggagamot na yan, ay hindi ako naniniwala. Mahina pala yan yung kaalaman nila. Hindi ako nagmamagaling dito mga kamusang. Yung sa akin lang, yung ini-experience ko yung mga gamit ko. Nag-i-explore ako kung anong mga kakayahan ng mga gamit ko at kung anong mga bawal. Yung sa mga ganyan na yung sinasabi ng ng manggagamot na yan ay antingero, madali pala isumpa yung gamit ninyo. Madali lang pala. At may nagsasabi na rin sa akin na tayo po ay nagbablog na pinapakita yung mga mutya, nawawala yung bisa. Paano mo nasabi mawawala yung bisa? Mawawala lang yung bisa pag nag-live po tayo. O nanakawin ng mga manggagamot ng Batikan, mangkukulam, mambabarang, na talian yung tagapagbantay. Huhulihin yung tagapagbantay. Mawawala yan, tatapunan ng orasyon kung wala kang boundaries. Tatapunan yan ng orasyon ng mangkukulam o mambabarang o kaliwaan ng manggagamot pag nag-live ka. Kung wala kang boundaries, maaaring tatamaan ka sa spiritual. Nanakawin yung gabay mo. Kaya yung aking bakuran dito at sa loob ng bahay ay may mga boundaries po. Pag ako'y nanggagamot, hindi na pwede makapasok kaya nga may boundaries eh. Kung ano man ang bawat tapon sa akin ng mga orasyon, iyan po ay hinaharangan ng boundaries ko, ng mga mutya. Sinusunog o hinihila pabalik, panumbalik sa mga tinatapon sa akin ng mga orasyon. Hindi yan totoo. Yun lang ang pagkakaalam ko ay walang bawal. Kasi ako, palagi ako sa dagat. Ang gamit ko ay gawa ng kalikasan. Mayroon akong medalyon, gawa ng tao, pero buhay. Hindi naman nalulusaw. Tinatawid ko sa dagat, hindi naman nalulusaw. Yun lang ang paliwanag ko sa inyo mga kamusang. Yun po, hindi ako naniniwala sa ganyan. Hindi naman po ako nang aapak dito, no? Ang sa akin lang yan yung kaalaman ko. Yun yung mga ganyan ay mahina pala yung pagkasa ng ng mga pamproteksyon ninyo, maaari kayong madidisgrasya. Marami rin ako nagpapadala ako ng taga ibang bansa, lalo na po sa mga mutya collectors ko. Okay, shout out na lang sa inyo mga bro, mga sis, mga mutya collectors ko yan, taga ibang bansa. At dito sa Pilipinas, nagpapadala rin ako ng mga gamit, ng mga aktibo sa gobyerno. Hindi ko lang pwedeng mapangalanan. Yun po, wala pong bawal. At before ako magpapadala ng mga gamit sa mga nagtatanong sa akin, mga kamusang, iyan po talaga ay hindi po ako puro kwento lang. Yung mga na-experience ng mga kumuha sa akin, yung mga testimony ng mga kumuha sa akin, yun yung pinapasa ko sa mga before kukuha ng gamit sa akin. Kasi sa ngayon marami talaga kumakalat na may alam sa mga mutya. Yung mga hawak nila ay buhay, pero hindi sila marunong paano paano paandarin o paganahin na sa atin kung tayo po ay nagtatangan ng ganyan. Maraming mga nagsisilabasan sa ngayon ng mga antingero na magaganda yung mga gamit, pero yung iba ay hindi marunong magpaandar o magpagana. Ang mga gamit po ay may proseso. Ang mga gamit po ay dinadasalan po namin, halimbawa sa akin. Dinadasalan ko po yan, Martes at Biyernes. Pagkatapos ko ng dasal, nire-ritualan ko lahat yan. Pagkatapos yan, kung sinong kukuha sa akin, inakargahan ko pa rin yan ulit ng dasal at ritual sa magtatangan ng mga gamit ko, kung sino man ang pangalan na magtatangan ng gamit ko. Yan po yung proseso ko, mga kamusang. Yun lang ang aking kasagutan sa iyo, bro, at sa mga iba na sinasabihan ng ganyan. Hindi po yan totoo. O sadyang mahina lang ang manggagamot ninyo o antingero. Mapagpalang umaga sa lahat-lahat, mga kamusang.